Mula sa mga trinserang puno ng bunton ng lupa hanggang sa mga wasak na nayon sa mapa, ipinapakita ng pinakabagong datos mula sa larangan ng digmaan na sinipi ng AFP mula sa Institute for the Study of War. Nakababawi lang ng Ukraine ng humigit kumulang 200 kilometro kwadradong teritoryo. Ito na ang pinakamabilis na pag-usad nito mula noong kontraopensiba noong 2023. Kung titingnan lamang ang numerong 200 kilometro kwadrado, madaling magpadala sa isang simpleng konklusyon. Nabawi ng Ukraine ang lupa dahil pinutulan ng Starlink ang Russia, ngunit ang digmaan ay hindi gumagana na parang isang simpleng switch na on at off. Ang mas tumpak na pagtingin ay nagkaroon ng malaking pag-usad ang Ukraine sa mga nakalipas na araw at kasabay nito, lumitaw ang maraming senyales na limitado na ang kakayahan ng Russia na gumamit ng Starlink sa frontline, lalo na ang mga device na binili nila sa palihim na paraan sa pamamagitan ng mga middleman o sa black market. Ang 200 kilometro kwadradong binabanggit ay isang sulyap sa isang maikling yugto mula sa ika-11 hanggang ika-10 ng buwan. Ipinapakita ng datos mula sa larangan ng digmaan na ito ang pinakamabilis na pagbawi ng teritoryo ng Ukraine mula pa noong malalakas na kontraopensiba ng 2023. Ang mga hotspot na tinutukoy ay nasa timog at timog silangang bahagi ng bansa kung saan ang kalupaan at mga linya ng depensa ay nagbubukas ng mga bintana ng oportunidad. Kung malilito ang kalaban sa impormasyon sa loob ng ilang araw, ang isang biglaang pananagasa ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na epekto. Dito, ang Starlink ay hindi isang himala, ngunit ito ang maaaring maging pulso ng isang taktikal na operasyon. Sa isang larangan ng digmaan, kung saan naglipana ang mga drone na parang mga langaw, ang artilerya ay itinututok gamit ang real-time coordinates at ang bawat maliit na unit ay kailangang manatiling konektado upang mag-ugnayan. Ang komunikasyon ay hindi lamang usapan, ito ay ang pagsasabay-sabay ng tibok ng puso ng isang buong battle group. Kung ang isang panig ay biglang mawalan ng matatag na koneksyon, hindi naman tuluyang mawawala kundi paputol-putol, limitado o nakalak sa isang lugar. Ang unang babagsak ay hindi ang determinasyon, kundi ang kakayahang gumawa ng mabilis at tumpak na desisyon. Nahihirapang magpadala ng video ang mga drone sa tamang oras. Mabagal makatukoy ng target ang artilerya. Hindi magkatugma ang pag-atras at pagsulong ng mga unit at maging ang pagliligtas ng mga sugatan at paghahatid ng supply ay nagkakagulo. Ngunit kailangan ding aminin na ang pag-ugnay sa 200 kilometro kwadrado sa Starlink na parabang nanalo ang Ukraine dahil pinutulan sila nito ay isang napakasimpleng pagkukuwento. Ang pagbabago sa teritoryo ay palaging resulta ng isang kombinasyon ng mga salik. Mga bala ng artilerya, FPV drone, electronic warfare, reserbang puwersa, panahon, pagkasira ng linya ng depensa at maging ang paraan ng paghahati ng puwersa ng kalaban o pagkaabala nila sa ibang mga hotspot. Kung may papel man ang Starlink, kadalasan ay ang pagpapawala nito sa tamang tiempo ng isang panig sa mismong sandaling pinili ng kabilang panig na umatake at bihirang ito ang nag-iisang dahilan. Pagsapit ng ika-18 ng buwan, ang malaking larawan ay nagpapakita pa rin ng isang mahigpit na labanan kung saan bawat panig ay nagsisikap na makalamang bago ang negosasyon. Patuloy na ginagamit ng Russia ang pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya. Sa bawat paglitaw ng isang round ng diplomatikong usapan, lalo silang nagkakaroon ng motibasyon na patunayang kaya pa rin nilang magdulot ng sakit at baguhin ang tindi ng digmaan gamit ang mga missile at UAV. Samantala, sinasamantala ng Ukraine ang bawat sandali ng kawalan ng balanse kapag ang kalaban ay naiipit sa logistika, kapag nagkakagulo ang komunikasyon
Kapag may lumitaw na kahinaan sa isang bahagi ng frontline upang mabawi ang sapat na lupa na makapagpapalakas ng moral at bahagyang magpapapabor sa kanila sa datos ng digmaan. Kaya't ang pansamantalang pag-usad ng Ukraine matapos malimitahan ng Russia sa paggamit ng Starlink ay may pagkakataon sa oras at maaaring may kaugnayan, ngunit dapat itong unawain sa tamang konteksto. Hindi tuluyang nawalan ng Starlink ang Russia. Sa halip, hinigpitan ang kanilang kakayahang gamitin ito sa larangan ng digmaan, lalo na ang mga device na nakuha sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. At ang pag-usad ng Ukraine ay resulta ng isang serye ng mga kondisyon kung saan ang problema sa komunikasyon ng kalaban ay maaaring isang mahalagang bahagi. Paano mapapatunayan ang impormasyong inilalabas ng internasyonal na media kung hindi sila pinapayagang mag-ulat mula sa larangan ng digmaan? Napipilitan tayong umasa sa reaksyon ng Russia upang sukatin ang katumpakan ng impormasyon. Una ay ang opisyal na reaksyon na parang sinasabing, oo, may nangyaring ganyan, pero wala lang iyon. Noong 17 ng buwan, sinipin ng Reuters ang isang mataas na opisyal ng militar ng Russia na nagsabing ang mga Starlink device na ginagamit nila ay hindi gumagana sa loob ng 2 linggo. Ngunit idiniin niya na hindi ito nakaapekto sa operasyon ng kanilang mga drone. Ito ang karaniwang ginagawa ng Moscow kapag nalalantad ang isang sensitibong kahinaan. Umaamin ng sapat para pigilan ang tsismis, ngunit ipinapalabas na maliit na bagay lang ito para maiwasan ang impresyon na nawawalan sila ng kontrol sa frontline. Ngunit ang ikalawang antas, ang mas praktikal na reaksyon, ay ang pagmamadaling maghanap ng alternatibo. Ayon sa ilang ulat, matapos ma-block at mahigpitan ang access, nagmamadaling lumingon ang Russia sa ibang mga opsyon. Mas madalas na paggamit ng komunikasyong radyo, pagkakabit ng fiber optics, paggamit ng mga modem, o pag-asa sa kanilang sariling mga satellite na limitado ang sakop. Sa madaling salita, kahit sa labas ay sinasabi nilang walang epekto, sa loob ay kumikilos sila na parang isang mahalagang sistema ng komunikasyon ang naparalisa at kailangang ikabit muli sa anumang paraan. At ang ikatlong antas, ang lihim na reaksyon, ay ang mga pagsisikap na lusutan ang mga patakaran para maibalik ang Starlink. Ayon sa mga source, pinipilit ng Russia na maghanap ng mga Ukrainian na mag-activate ng mga device para sa kanila o kumukuha ng mga bagong middleman para gawing lehitimo ang mga terminal dahil sa mga bagong teknikal na hakbang tulad ng mekanismo ng pag-verify na nagpapahirap sa mga device mula sa black market na kumonekta. Ito ay isang tipikal na reaksyon kapag ang isang panig ay umaasa sa teknolohiya ng kalaban. Hindi nila maaring sabihin sa publiko na kailangan nila ito, ngunit ipinapakita ng kanilang mga kilos sa likod ng entablado ang tunay na antas ng kanilang pag-asa. Kaya't makikita na hindi basta-basta itinanggi ng Russia ang issue, kundi mas pinili nila ang isang mas sopistikadong paraan ng pagdepensa. Inamin nila ang pagkagambala, iginiit na walang epekto habang lihim na nagkukumahog na ayusin ang kanilang komunikasyon at humanap ng paraan para muling magamit ito. At ang agwat sa pagitan ng kanilang mga pampakalmang salita at ng kanilang mga pagkukumahog na aksyon ang siyang pinakapansin-pansin. Mula sa pananaw ng geomilitar na estratehiya, ang 200 kilometro kwadrado na nabawi ng Ukraine na nakasentro sa humigit kumulang 80 kilometro sa silangan ng Zaporizhzhia ay hindi lamang isang puntos para sa media, ngunit hindi pa rin sapat para tawaging isang estratehikong pagbabago na ganap na babaliktad sa sitwasyon sa digmaan. Ito ay nasa pagitan ng dalawang sukdulan. Lumilikha ito ng tunay na halaga sa militar, ngunit ang pinakamalaking halaga nito ay ang tamang tiempo para sirain ang ritmo ng kalaban at hubugin ang pananaw bago ang negosasyon sa Geneva.
Isipin natin ang frontline sa Zaporizhia bilang isang pasilyo. Ang timog nito ay patungo sa Tokmak at Melitopol. Upang bantaan ang pasilyong iyon, kailangan ng Ukraine na makalapit ng malalim at, higit sa lahat, magkaroon ng matatag na posisyon sa paligid ng mga opornym punktam tulad ng Orikhiv, Robotine at Verbove. Ang mga partikular na pangalan ng lugar ay nagbabago depende sa source at sa araw, ngunit pareho ang lohika ng taktika. Ang isang piraso ng lupa na 200 kilometro kwadrado ay hindi magpapasya sa kapalaran ng Tokmak o Melitopol, ngunit maaari itong lumikha ng tatlong napakahalagang epektong militar. Una, sinisira nito ang paghahanda ng Russia para sa kanilang mga opensiba sa Tagsibol at Tagaraw. Ayon sa ilang analyst, ang mga taktikal na kontra-atake ng Ukraine sa Zaporizhia ay nagtulak sa Russia pabalik ng halos 5 kilometro sa ilang lugar at nagpahirap sa kanilang paghahanda para sa isang malaking opensiba patungo sa Zaporizhia City. Sa modernong digmaan, ang paghahanda para sa isang opensiba ay hindi lang pag-iipon ng tropa, kasama rito ang paglalagay ng artilerya, mga imbakan ng bala, linya ng supply, mga lugar ng pagtitipon, network ng komunikasyon, at reconnaissance. Kung mapilitan silang umatras o masira ang kanilang linya sa ilang bahagi, ang buong istruktura ng paghahanda ay kailangang gibain at itayong muli, na nangangailangan ng oras at naglalantad ng mga kahinaan. Ikalawa, nababawi ang kakayahang mag-obserba, mag-adjust ng putok at magbigay ng espasyo para sa mga UAV. Sa Zaporizhia, kung saan bukas ang kalupaan, ang mata, reconnaissance at kamay, artilerya ang nagpapasya sa buhay at kamatayan. Sa pamamagitan lamang ng pag-agaw sa mga lugar na may mas mataas na elebasyon o pagtulak sa kalaban palabas ng kanilang mga protektadong lugar, mapapabuti ng Ukraine ang kakayahan nitong tukuyin ang mga target at i-adjust ang putok ng artilerya patungo sa likuran ng kalaban. Ang epektong ito ay hindi agad makikita sa mapa, ngunit ito ay makikita sa kung paano mas nahihirapan ang kalaban sa kanilang likuran. Ikatlo, pinipilit nito ang kalaban na tumugon sa halip na magkaroon ng kalayaang pumili ng sarili nilang ritmo ng pag-atake. Kahit na nabawi lamang ng Ukraine ang lupang nawala sa kanila dati, naabot pa rin nila ang isang mahalagang layunin, pilitin ng Russia na maglaan ng puwersa para ayusin ang kanilang linya, magpadala ng reserbang puwersa sa frontline at bawasan ang kakayahan nilang magbukas ng bagong opensiba sa ibang lugar. Ito ay isang napaka-praktikal na halagang geomilitar. Kaya't ito ba ay para lamang makapuntos bago ang negosasyon sa Geneva? Ang direktang sagot ay pareho itong militar at para sa negosasyon. Dahil ang round ng usapan sa Geneva ay may isang sensitibong punto. Ang teritoryo ang nasa sentro ng talakayan, ayon sa mga ulat tungkol sa nilalaman ng negosasyon na pinamamagitanan ng US. Sa isang negosasyon kung saan ang linya ng kontrol ang pangunahing tanong, ang bawat kilometro kwadradong nakukuha o nawawala ay hindi lang lupa, ito ay isang alas sa argumento. Sino ang may momentum? Sino ang nawawalan nito? Sino ang kailangang huminto sa labanan para mapanatili ang lamang? At sino ang kailangang huminto para makahinga? Naiintindihan din ito ng Russia, kaya't bago mismo ang Geneva, naglunsad sila ng isang tipikal na atake. Isang malakas na pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya para ipaalala na may kakayahan pa rin silang magbigay ng estratehikong presyon at pataasin ang tindi ng digmaan anumang oras. Sa madaling salita, sinusubukan ng Ukraine na patunayan, kaya ko pang gumanti. Sinusubukan ng Russia na patunayan, kaya pa kitang durugin. Ang dalawang mensaheng ito ay para sa iisang manonood. Kaya ano nga ba ang 200 kilometro kwadrado?
Hindi ito isang pag-usad na sapat para direktang bantaan ang pasilyo ng Tokmak Melitopol, ngunit mayroon itong kahalagahan sa taktika at operasyon dahil sinisira nito ang paghahanda ng Russia, pinapabuti ang pagmamasid at artilerya, at pinipilit ang Russia na tumugon, at mayroon itong kahalagahan sa negosasyon dahil nangyari ito sa tamang oras kung kailan ang teritoryo ang sentro ng usapan sa Geneva. Tinutulungan nito ang Ukraine na pumasok sa negosasyon na may pakiramdam na hindi sila isang panig na nagtatanggol lamang, habang pinipilit ang Russia na patunayan na kaya pa rin nilang hubugin ang sitwasyon sa ibang paraan, tulad ng pag-atake sa kanilang power grid. Noong gabi ng libigpete hanggang madaling araw ng libiki oras sa Ukraine, naglunsad ang Russia ng isang mas mabigat at mas malawak na pag-atake, ngunit mas malaki rin ang pinsala. Dapat unawain na ang pinakamalaki at pinakamalinaw na pinsala ay sa infrastruktura ng enerhiya para sa mga sibilyan. Kung pag-uusapan naman ang mas malaking pinsala sa militar, ang impormasyong pampubliko ay hindi sapat para magbigay ng tiyak na numero. Noong gabing iyon, inatake ng Russia ang Ukraine na para bang gusto nilang gawing isang kumot ng patuloy na presyon ng kalangitan. Sinabi ng Ukraine na nagpakawala ang Russia ng halos 4 na long-range UAV at 29 na missile sa 12 rehiyon. Karamihan ay naharang, ngunit may 13 target pa ring tinamaan. Ang layunin ng pag-atake ay hindi agad-agad na makuha ang lupa, kundi puntiryahin ng bagay na pinakikinakailangan ng isang pagod na bansa, kuryente, pampainit at ang network ng enerhiya. Kapag ang mga ito ay naantala, magdudulot ito ng sunod-sunod na epekto sa logistika, produksyon, transportasyon at sa sikolohiya ng lipunan. Kaya't naglunsad ba ang Russia ng mas malakas na opensiba na nagdulot ng mas malaking pinsala sa Ukraine? Ang sagot ay oo, mas malakas sa lawak ng firepower at antas ng pinsala sa infrastruktura. Inulat ng Reuters ang pagkawala ng kuryente at init sa maraming lugar. Malubhang na pinsala ang lungsod ng Odessa at 3 empleyado ng kumpanya ng kuryente ang nasawi malapit sa isang planta sa rehiyong malapit sa frontline. Ngunit ang pinakapansin-pansin ay hindi ang bilang ng mga missile o drone, kundi ang lohika ng tiempo. Ilang araw bago nito, nakapuntos ang Ukraine sa mapa ng digmaan sa pamamagitan ng pagbawi ng 200 kilometro kwadrado. Hindi kinailangang gumanti ng Russia sa pamamagitan ng pagbawi sa eksaktong dami ng lupa na iyon. Pumili sila ng ibang paraan, pag-atake sa enerhiya bago ang usapan sa Geneva upang ipaalala na kahit magbago pa ang mapa ng ilang 10 o 100 kilometro kwadrado, kaya pa rin ng Moscow na pataasin ang tindi ng digmaan sa pamamagitan ng pagpatay-sindi sa pang-araw-araw na buhay ng Ukraine. Sa madaling salita, umiskor ang Ukraine gamit ang lupa, gumanti ang Russia gamit ang kuryente at init. Ang labanang ito, bago ang Geneva, ay naglalantad ng isang malamig na katotohanan. Ang round ng negosasyong ito ay walang bahid ng pag-asa. Kung may tunay na intensyon na itigil ang labanan, dapat ay binawasan na nila ang pag-atake, nag-ipon ng lakas at pinanghawakan ang salita. Ngunit ang nangyayari ay parang isang huling pagsusukatan ng lakas bago pumasok sa silid-pulungan. Sinisikap ng Ukraine na patunayang may kakayahan pa silang baguhin ang sitwasyon. Gumaganti ang Russia sa pamamagitan ng malawakang pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya upang ipaalala na kaya pa rin nilang sirain ang takbo ng buhay ng isang bansa. Kapag ang magkabilang panig ay gumagamit pa ng kalangitan at mapa para mag-usap sa halip na gamitin ang negotiating table, ang Geneva ay isa lamang entablado kung saan bawat isa ay nagdadala ng pinakabago nilang ebidensya ng lakas. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamalaking hamon ay napupunta sa Washington, partikular sa administrasyong Trump. Hindi ito kuwento,
na si Trump ang nagsimula ng digmaan at ngayon ay kailangan niyang ayusin ito, kundi isang kuwento kung saan kailangan niyang pasanin ang isang minanang pagkakamali. Ang digmaan sa Ukraine ay resulta ng serye ng mga patakaran noong panahon ni Biden, isang uri ng diskarte na nagpapadala ng matigas na mensahe ngunit kulang sa panakot, nagpapalawak ng malabong mga pangako ngunit hindi maisara ang pinto sa panganib, at umaasa sa mga parusa at tulong na reaktibo, ngunit hindi makabuo ng isang plano para wakasan ang digmaan. Ito ang uri ng patakaran na nagpalala sa hidwaan at naging isang digmaan ng pagkasira. At kapag ito ay naging isang makina ng paggiling, hindi ito basta-basta mapapatay ng susunod na pinuno sa isang slogan lamang. Kaya't si Trump ay hindi ang nagsimula ng digmaan sa Ukraine, ngunit siya ang kailangang mag-isip ng husto para tapusin ito. Ito ang tunay na kahulugan ng pagiging tagasalo. Ang nauna ang lumikha ng isang maling istruktura at nag-iwan ng mga kahihinatnan. At ang susunod na mamumuno ang haharap sa isang katotohanang matigas na at nakatali na. Ang pagsalo ng problema sa digmaan ay mas malupit kaysa sa ekonomiya dahil ang problema dito ay hindi mga papeles. Ito ay mga makakapal na linya ng depensa, utang na dugo, psikolohiya ng lipunan, mga paketeng tulong na nakatali na sa interes, mga pangakong binitiwan na sa publiko at mga red line na nabura na. Kapag nabuo na ang problema, ang susunod na pinuno, kahit wala siyang kasalanan, ay limitado na ang mga susunod na hakbang. Dahil dito, ang Geneva ay naging isang napakahirap na problema para kay Trump sa isang napaka-espesyal na paraan. Kailangan niyang tapusin ang isang digmaang hindi niya sinimulan. Ngunit kung hindi niya ito matatapos, lahat ng pampulitikang epekto ay babalik sa kanya. Sa media, maaaring pagdebatehan kung sino ang tama at sino ang mali, ngunit sa kapangyarihan, ang bayarin ay laging ipinapadala sa taong nakaupo sa lamesa. Kung magtatagal ang digmaan, sasabihin ng oposisyon na wala siyang kakayahan. Kung ipipilit niya ang isang kasunduan na para sa Ukraine ay sapilitang pagsuko, tatawagin siyang nagbenta ng lupa para sa kapayapaan. Kung dadagdagan niya ang presyon sa Russia, ang panganib ng paglala ng sitwasyon ay babalik sa White House. Ito ang pagkakakulong ng isang tagasalo. Walang opsyon na ganap na malinis dahil lahat ng pagpipilian ay may kapalit. At narito ang kabalintunaan. Ang minanang maling patakaran mula sa panahon ni Biden ang nagpatagal sa digmaan. Ngunit ang mismong pagtatagal na iyon ang nagpahirap sa pagwawakas nito na halos walang magandang solusyon. Mahirap para sa Ukraine na tanggapin ang isang kasunduan na magmamarka sa pagkawala ng kanilang lupa sa papel. Hindi rin madali para sa Russia na umatras habang mayroon pa silang mga paraan para magdulot ng sistematikong sakit, lalo na sa enerhiya at infrastruktura. Kaya bago ang negosasyon, hindi binabawasan ng dalawang panig ang kanilang opensiba. Sa halip, pinatitindi pa nila ito para itaas ang kanilang halaga sa negosasyon. Sa ganitong sitwasyon, si Trump ay parang isang taong pumasok sa isang silid na puno ng usok. Hindi siya ang nagsindi ng apoy, ngunit kung hindi niya ito mapapatay, titingnan siya ng lahat bilang siyang may pananagutan. Kaya't mahirap ang Geneva hindi dahil sa kakulangan ng negotiating table. Mahirap ang Geneva dahil ang minanang pagkakamali ay ginawang isang istruktura na tumatakbo ng mag-isa ang digmaan. Hindi si Trump ang lumikha ng istrukturang iyon, ngunit para matapos ito, kailangan niyang kalasin ito at iyon ang halaga ng pagiging tagasalo na walang kasalanan. Kung titingnan natin mula sa malayo, lagpas sa mga trinsera at ilalagay ang digmaang Russia-Ukraine sa mapa ng Eurasia, makikita natin ang isang malupit na kabalintunaan. Habang tumatagal ito, mas maraming panig ang napapagod at may isang panig na malinaw na nakikinabang ang China. Hindi dahil may agarang panalo ang Beijing sa papel, kundi dahil nakikinabang sila sa isang bagay na mas mahalaga, oras at istruktura.
Oras para mapagod ang mga kalaban at istruktura para ang ugnayang pang-ekonomiya at pansiguridad ng Europa at Russia ay mabago sa paraang pabor sa China. Magsimula tayo sa pinakamadaling makita bago ang Geneva. Parehong panig ay patuloy na naglalaban ng husto. Sinisikap ng Ukraine na makapuntos sa pamamagitan ng pagbawi ng ilang piraso ng teritoryo. Gumaganti ang Russia sa pamamagitan ng sistematikong pag-atake sa enerhiya. Ito ay ang klasikong pagpatay ng ilaw at init para ubusin ang pambansang pagtitiis at itaas ang presyo sa negosasyon. Kapag papalapit na ang isang round ng usapan, ngunit mas malakas pa ang mga pagsabog kaysa sa mga salita, ito ay isang malinaw na senyales na walang pag-asang umusad ang negosasyong ito. Ang Geneva, sa ganitong konteksto, ay parang isang silid kung saan bawat panig ay nagdadala ng mga argumentong kapipitas lang mula sa larangan ng digmaan. Ipinagmamalaki ng isa na nakabawi pa sila ng lupa. Ipinagmamalaki ng isa na kaya pa nilang padilimin ang kalangitan ng kalaban. Mula sa kawalan ng pag-asang ito, nagmumula ang pangmatagalang estratehikong kahihinatnan. Ang pagtatagal ng digmaan ay nagpapahirap sa Europa at Russia na magkabalikan, habang hindi naman maaaring tuluyang isara ng Europa ang pinto sa China kahit na lumalaki ang kanilang pagdududa sa Beijing. Dito nakasalalay ang punto. Isinasara ng EU ang pinto sa Russia ng permanente, ngunit nananatiling bukas sa China. Kung uunawain natin ang permanente sa konteksto ng mga mekanismo, batas, infrastruktura, pampulitikang pananaw at supply chain, tama na iyon ang direksyon. Bakit papalapit ng papalapit sa punto na hindi na mababago ang pagsasara ng pinto ng EU sa Russia? Dahil kapag tumagal ang digmaan, hindi lang ito lumilikha ng galit, lumilikha ito ng mga permanenteng daan. Ang mga parusa ay pinalalawig, ang mga pamumuhunan ay inaalis, ang mga pamilihan sa pananalapi ay nagsasara, at higit sa lahat, ang daloy ng enerhiya ay nagbabago ng direksyon. Kapag gumastos na ang Europa sa pagtatayo ng mga bagong terminal ng liquefied natural gas, lumagda ng mga bagong kontrata sa supply at inayos ang kanilang sistema ng kuryente at gas, ang pagbabalik sa pagbili tulad ng dati ay hindi na isang simpleng desisyong pampulitika. Ito ay isang desisyon na gibain ang isang buong sistema na kanilang itinayo na. Sa madaling salita, habang tumatagal ang digmaan, mas nagdaragdag ng isang suson ng pinto ang Europa at bawat suson ay isang gastos kung gugustuhin nilang buksan muli. Ngunit kasabay nito, bakit kailangan pa ring manatiling bukas ang pinto ng EU sa China? Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkakabuhol ng kanilang ekonomiya. Maaaring gusto ng EU na bawasan ang panganib at pag-asa, ngunit hindi nila maaaring tuluyang ihiwalay ang sarili mula sa isang napakalaking pinagkukunan na nakakapit na sa bawat sulok ng kanilang produksyon mula sa mga piyesa, makinarya at produktong pangkonsumo hanggang sa maraming bahagi ng green technology. At habang tumatagal ang digmaan, mas lalong nahihirapan ang Europa na humiwalay dahil kailangan nilang pasanin ang mga bagong gastos. Muling pag-aarmas, seguridad sa enerhiya, tulong panlipunan at suporta sa Ukraina. Kapag tumataas ang gastos, mas madaling maakit ang ekonomiya sa mga bagay na mura at madaling makuha, at ang China ang nagbibigay nito sa malaking sukat. Kaya't ang pagiging bukas sa China ay dahil sa pangangailangan, hindi dahil sa tiwala. Ngayon, kung pagsasamahin natin ang dalawang bagay na ito, makikita natin kung saan nakikinabang ang China. Ang pagkawala ng pintuan ng Russia sa Europa ay nagreresulta sa pagbebenta ng Russia ng kanilang produkto ng mura at nakasentro sa isang direksyon na nagbibigay sa China ng kapangyarihang makipagtawaran. Kapag naitulak ang Russia palabas sa pinakamayaman at pinakamalapit nitong merkado, napipilitan silang dumagsa sa mga pintong nananatiling bukas.
At sa mga pintong iyon, walang sinuman ang may kakayahang bumili, sumalo at makipaglaro ng pangmatagalan tulad ng China. Kapag kakaunti ang iyong customer, wala ka ng presyo sa merkado, mayroon kang presyong idinidikta ng mamimili. Ito ay isang napaka-praktikal na benepisyo para sa China. Maaari silang bumili ng enerhiya at hilaw na materyales sa mas magandang kondisyon, makipagpalitan ng mga produkto at kagamitan para sa mga yaman at gamitin ang kanilang merkado bilang isang switch para parusahan o gantimpalaan ang Russia, depende sa sitwasyon. Sa madaling salita, ang pagtatagal ng digmaan ay nagbabago sa Russia mula sa isang mas independiyenteng kapangyarihan tungo sa isang tagapagtustos na lalong umaasa sa Beijing. At para sa Amerika? Para sa Amerika, ang pagtatagal ng digmaan ay isang uri ng estratehikong pagkakakulong. Nais ng Washington na mag-focus sa Indian at Pacific Oceans, ngunit kailangan pa ring magpanatili ng malaking pangako sa Europa. Kapag napilitan kang hatiin ang iyong lakas, nawawala ang iyong focus sa pangunahing layunin. Hindi kailangang gumawa ng malaki ang China para makinabang. Kailangan lang nilang makita na ang kanilang kalaban ay abala, nauubusan ng budget, at nauupos ang pampulitikang determinasyon dahil sa isang matagal at magastos na digmaan. At para sa Russia, ang pangmatagalang pinsala ay mas malalim pa kaysa sa agarang pagkalugi. Ang pagtatagal ng digmaan ay nangangahulugan ng pagkawala ng hinaharap sa istruktura ng Europa. Kahit na tumigil ang putukan bukas, ang pinto sa teknolohiya, kapital, at merkado ng Europa ay hindi na basta-basta magbubukas tulad ng dati. Ito ay magiging isang prosesong puno ng pagdududa at mga kondisyon. Samantala, ang kanilang relasyon sa China ay lalong nagiging hindi pantay, kaya't ang Russia ay nagiging mas mahirap sa merkado at mas umaasa sa kanilang kasosyo. Samantala, pinapasa ng Ukraine at ng EU ang bigat ng pagkasira. Sa Ukraine, ito ay pagkasira ng buhay at infrastruktura. Sa EU, ito ay pagkasira ng budget at kakayahang makipagkumpetensya sa industriya. Ang pagtatagal ng digmaan ay nagpipilit sa parehong panig na gumastos ng mas malaki para sa seguridad habang nahaharap sa presyon ng paglago, presyo at pampulitikang pagkakawatak-watak sa loob. Ito ang kapaligirang gustong-gusto ng China. Isang kapaligiran na nagpipilit sa kanluran na harapin ang kanilang mga panloob na problema na nagbabawas sa kanilang enerhiya para hubugin ang kaayusan sa labas. Kaya't, ang China lang ba ang nakikinabang? Kung sasabihing sila lang, medyo matigas iyon dahil may panganib din ng China na mahigpitan sa kalakalan, pagdudahan sa kanilang estratehiya at mapatawan ng secondary sanctions. Ngunit kung gagamitin ang mas tumpak na pananalita sa estratehiya, ang China ang may pinakamalaking relatibong pakinabang habang tumatagal ang digmaan. Dahil ang pagtatagal ay nangangahulugang mas lumalayo ang EU sa Russia at mas nahihirapang bumalik. Hindi pa rin kayang putulin ng EU ang ugnayan sa China, maaari lang nilang bawasan ang panganib ng paunti-unti. Mas lalong umaasa ang Russia sa China. Mas lalo namang nahahati ang atensyon ng Amerika, kailangang bantayan ang Europa habang kailangan pa ring bantayan ang Pasipiko. Kaya't ang pagtatagal ng digmaan ay hindi lang sumusunog ng bala. Sinusunog nito ang pintuan ng pagbabalik para sa Russia, ang tibay ng Ukraine at Europa, at ang focus ng Amerika. At habang ang iba ay nasusunog, ang China ay nakatayo sa labas ng apoy upang pulutin ang mga benepisyo